Patuloy po ang paglapit sa kalupaan ng Bagyong Pablo. 36 na probinsya ngayon ang nasa ilalim ng public storm warning signal. Ang pinakasariwang detalye, alamin natin mula mismo sa ating resident meteorologist, si Ginoong Nathaniel Cruz Mangtani. Mel, papalapit na nga ang Bagyong Pablo dito sa Surigao del Sur, Davao Oriental area. Kaya naman po nakataas pa rin ang public storm warning signal number 3 dyan sa Surigao del Norte, Surigao del Sur, Siargao, Dinagat Province, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, Bukidnon, Davao Oriental, Compostela Valley, Davao del Norte at Samal Island. Signal number 2 naman sa Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, North Cotabato at Zamboanga del Norte dyan sa Mindanao. Gayon din sa Southern Leyte, Bohol, Southern Cebu, Negros Oriental at Siquijor sa Visayas. Habang signal number 1 naman sa Zamboanga del Sur, Maguindanao, Sultan Kudarat, Sarangani at South Cotabato dyan sa Mindanao. Signal number 1 din sa ilang bahagi ng Visayas, kabilang ng Eastern Samar, Western Samar, Leyte, Biliran, Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, yung nalalabing bahagi ng Cebu, kasama na ang Camotes Island. Signal number 1 din sa Northern Palawan, kasama na ang Calamian at Cuyo Group of Islands. Pero Mang Tani, linawin mo nga, bakit parang maagang inilabas yung mga public storm warning, Mang Tani? Unang-una, Mel, matulin ang galaw nitong bagyong si Pablo. Nung una ay 24-26 kilometers per hour. Matulin yan. At makikita natin dito sa satellite imagery, medyo malawak yung kanyang nasasakop. Kaya madaling itinaas kasi yung public storm warning signal. At pangalawa, Mel, kung mapapansin mo, nung nandito pa lamang yung bagyo, wala pang kaulapan na nararamdaman yung ating mga kababayan doon. Hindi kasi katulad kapag hanging habagat, malayo pa lang yung bagyo, nag-uulan na doon sa malaking bahagi ng bansa dahil hinihigop yung hanging habagat. Kaya hindi pa man dumarating yung bagyo, meron na kagad mga pag-ulan. So ito yung dahilan, parang matulin, pero hindi po dahil tamang-tama lamang yung tulin ng bagyo, pagtama niya doon sa mga binigyan na kagad natin ng babala. Kaya po huling namataan ng pag-asa ang Bagyong Pablo o yung mata ng Bagyong Pablo sa layong 390 kilometers dyan sa Timog Silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Napanatili nito ang lakas na 175 kilometers per hour near the center at bugsong aabot ng 210 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 26 kilometers per hour. At dito nga sa storm track ng Weather Central, inaasahang maglalandfall itong Bagyong Pablo dito sa may Surigao del Sur o kaya ay Davao Oriental bukas ng umaga. Kaya naman po para dyan sa mga taga Surigao del Sur, maghanda na po kayo sa malakas na pagbuhos dyan ng ulan. Kasama na rin po yung malakas na hangin, lalong-lalo na sa umaga. At maging dyan sa Davao Oriental, kaya naman po pinapaalalahanan natin yung mga kapuso natin sa mga lugar na yan, sa banta ng landslide at flash floods, maging sa pag-apaw ng mga ilog. At matapos sa Surigao del Sur o Davao Oriental, inaasahang daraan naman po yung Bagyong Pablo dyan sa mga probinsya ng Agusan del Sur, Agusan del Norte, dyan sa Misamis Oriental, at bukas ng gabi ay tatawirin naman ito yung isla ng Negros. At kung pagbabasihan naman po natin yung cone of uncertainty, mananatiling maliit po yung posibilidad. Doon sa mga nagtatanong, maliit po ang posibilidad na tatama ito sa Metro Manila, Mel. Mang Tani, gaano ba karami yung dalang ulan niyang Bagyong Pablo? Mahigitan ba? Mahigitan niya yung dami ng ulan na dala noon ng Bagyong Sendong, Mang Tani? Sa ngayon, Mel, ay hindi natin nakikita dahil mula dun sa report, mula 30 millimeters hanggang 40 millimeters per hour, yung daladalang ulan nitong bagyong si Pablo na mas mahina kung ikukumpara mo doon sa bagyong si Sendong nung last year. Pangalawa, Mel, ay malakas kasi itong bagyong ito kumpara kay Sendong. 175 kilometers per hour yung kanyang lakas. At pag ang bagyo ay malakas ang hangin, hindi masyadong maulan yan. Sa ngayon, ito yung nakikita natin. Samantalang si Sendong kasi nung tumama sa kalupaan yan ay isang storm. Kaya nung tumawid siya dito sa may Northern Mindanao,
ay talagang mas marami yung ulang dala niya kaysa sa hangin. So yun yung ating nakikita ngayon. Pero dito sa ating rainfall map, Mel, yung pong kulay pula, yan yung mga malalakas na ulan, makikita natin na dumadaan at mararanasan sa malaking bahagi ng Mindanao hanggang dyan sa may Visayas. Kaya po sa Mindanao, asahan na po natin yung malalakas hanggang sa matinding pagulan, lalo na sa umaga at tanghali. Makakaranas din ng pagulan dyan sa Visayas, lalo na itong silangang bahagi nito, itong Samar, Leyte area. At sa Luzon, hindi po natin masyadong mararamdaman yung bagyo, pero may mga pag-ulan pa rin at ito ay sanhi ng northeasterly wind flow. Maliban sa pag-ulan, magdudulot din po ng storm surge o malataas na alon yung bagyong Pablo dito po sa hilagang bahagi ng hilagang Luzon. Ito ay dahil sa malakas na northeast flow. At samantalang dito sa eastern seaboards ng Visayas at Mindanao, yan po ay dahil sa epekto ng papalapit na bagyo. Kaya delikado po ngayon ang pumalaot, lalong-lalo na yung mga maliliit na sasakyang pandagat. At para sa karagdagang update sa ulat panahon, pwede nyo rin pong bisitahin ang GMA News weather page. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat sa iyo, Mang Tani.